Breaking news, nasaan ang bagong Ayatollah ng Iran na anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mojtaba Khamenei? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit hindi ito lumalabas? Bakit hindi ito nagpapakita? Siya kaya ang namamalakad ngayon sa Iran o ito ay nagtatago lamang? Sa kabilang dako mga kaibigan, sinabi ni US President Donald Trump na tatapusin ito ang giyera sa Iran kung gugustuhin niya. Ang tanong ay kung papano. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 12, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnay pa rin sa giyera na nangyayari sa Middle East, sa West Asia sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Sinabi ni US President Donald Trump na kung kanyang tatapusin ang giyera nito laban sa Iran ay kayang-kaya niyang gawin. Pero wala siyang ibinigay na limit basta't ang sinabi niya mga kaibigan kung sa madali ay kaya niya itong gawin. Ang tanong, paano niya ito gagawin? Sinabi kasi ni US President Donald Trump sa kanyang mga nakaraang pahayag na magpapatuloy ang gerang ito hanggang sa makamit ang kanilang goal. Ngayon, pinag-uusapan ng maraming mga news site ang sinabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ito sa madali kung kanyang gugustuhin. Nangangahulugan kaya ito na aatras ang United States of America sa giyera nito laban sa Iran nang hindi nila nakakamit ang kanilang nais? Nais kasi ng Amerika mga kaibigan na talagang tapusin ang rehimeng Ayatollah dyan sa Iran at nais din ng United States of America na tuluyan ng mawala ang nuclear weapon project ng bansa. Ang mga bagay na ito ay dalawa sa mga tatlong napakalaking goal ng Amerika. Ngayon mga kaibigan, sa sinabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ito ng madali, merong mga punto ang sinasabi rito ng mga eksperto. Una, maaaring ititigil na lang ng basta-basta ni US President Donald Trump ang gerang ito nang hindi natatapos ang rehimeng Ayatollah Khamenei. Kung sakaling matapos man ang nuclear facilities o nuclear project ng Iran, maaaring tapusin ni US President Donald Trump ang gerang ito. Pero ganun pa rin, hindi pa rin magbabago ang gobyerno ng Iran. Mapapasailalim pa rin ito ng IRGC at sa rehimeng Ayatollah. Ayon sa mga eksperto, kapag ganito ang ginawa ni US President Donald Trump ay talo sila. Walang saysay ang kanilang sinimulang giyera, nasayang lamang ang kanilang mga missiles, nasayang lamang ang buhay ng maraming tao dahil ang nahinto ay ang nuclear weapon project lamang ng Iran. Subalit, ang pamamahala ay ganun pa rin. Lalong-lalo na mga kaibigan na ang pumalit bilang bagong Ayatollah ng Iran ay ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei. Ito nga si Mojtaba Khamenei. Itong si Mojtaba mga kaibigan, kung ano ang nasimulan ng kanyang ama, suportado niya ito. Nakasaksi si Mojtaba sa pakikipaglaban ng kanyang ama upang mapataguyod ang bansang Iran sa ilalim ng kanyang pamumuno. At kahit ang pagsagawa ng napakaraming drones, mga missiles at ang pagsuporta sa mga militanting grupo na nasa Middle East gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis, alam na alam ito ni Mojtaba. At lahat ng ito mga kaibigan ay suportado niya. Malapit din si Mojtaba sa IRGC. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ang inilagay ng IRGC at mga matataas na pinuno ng Islamic Republic bilang bagong supreme leader ng Iran. Yan mga kaibigan, kung ihihinto nga directly ni US President Donald Trump ang giyerang ito nang hindi nawawala ang rehimeng Ayatollah,
ay ganun pa rin ang mangyayari. Pero paano kung hindi naman ganyan ang sinasabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ito sa madali kung kanyang gugustuhin? Paano kung sinasabi ni President Donald Trump na ang kanyang pagtatapos sa gerang ito ay talagang bakbakan ng bakbakan? Yung bang full force mga kaibigan, lalong-lalo at sinabi ni US President Donald Trump na kung matapos ang gerang ito ay wala nang masasalakay ang United States of American Forces at Israeli Forces. Ito ay dahil pinulbos na nila lahat ng mga kuta ng IRGC. Lumalabas na sa sinasabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ito ng mabilis, ibig sabihin magpapadala ito ng napakaraming puwersa sa loob ng Iran. At kung ganon, matatapos na ito. Ibig sabihin, tatapusin niya ito sa isang napakatinding bakbakan. At alam niyo ba mga kaibigan, na kung ano ang mga pahayag ni US President Donald Trump, yan din ang sinasabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Talagang sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang Air Force at ang IDF ay nakahandang palagi at hindi nagbigay si Netanyahu ng limit at magpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa Iran kung kinakailangan. Ang tanong mga kaibigan, ay tatagal kaya ang United States of America at Israel sa Iran? Baliktarin natin ang tanong, tatagal naman kaya ang Iran sa puwersa ng Amerika at ng Israel? Gayong ang Europe countries mga kaibigan o alyado ng Amerika at ng Israel, hindi sila nagdeklara ng giyera laban sa Iran. Ganon din ang sinasabi ng Russia, North Korea at China. Wala silang binibitawang pahayag bilang pagsuporta sa Iran kung pag-uusapan ay giyera, hanggang kundi na lamang ang mga bansang ito. Ngayon, sa tanong na kung sakaling tatagal ba ang bawat isa, ayon sa ulat, mga napakaliit pa lamang na bahagi ng mga drones ng Iran ang kanilang mga nagagamit buhat na magsimula ang kanilang bakbaka noong February 28, 2026. Bagamat meron ng mga kumalat na balita na ang mga missile strike ng Iran ay ibang-iba noong mga unang araw nang sila ay mag-umpisang umatake sa Israel at Gulf countries. Kumbaga, kumakalat na balita mga kaibigan, humina ang mga ginagawang pag-atake ng Iran. Ibig sabihin, kumonte ang kanilang mga ballistic missiles attack at mga drones. Pero baka mabigla ka sapagkat sinabi o ibinalita ng First Post na ayon sa Iran, maliit na bahagi pa lamang ng kanilang mga drones at missiles ang kanilang nagagamit. Lumalabas na parang nagtatansyaan lamang ang mga bansang ito. Para bang pinapanood lamang ng Iran kung hanggang saan at kung gaano kalakas ang gagawing pag-atake ng Amerika at ng Israel. At ganun din ang ginagawa ng Amerika, ganun din ang ginagawa ng Israel. Tila nagmamatsyag lamang ito at tinatansya kung meron pa bang ibubuga ang Iran. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ganito ang kanilang ginagawa na nagtatansyaan lamang sila, ibig sabihin ay hindi pa talaga nagsisimula ang matinding bakbakan. Ito ay isa pa lamang simula. Paano kaya kung talagang totohanin ang atakehin ng United States of America at Israel ang Iran? At ganun din ang Iran kung pakawalan na nila ang napakarami nilang mga drones at mga missiles. Malamang napakalaking gulo ang mangyayari. Tama ang sinasabi ng mga eksperto na hindi madaling matapos ang gerang ito. Marami ng mga bansa ang nagpapanik. Marahil dito sa Pilipinas mga kaibigan ay nararamdaman nyo na rin ang epekto ng gerang ito. Hindi man direktang tayo ay tinatarget ng mga bansang ito, pero tayo ay apektado sa pagtaas ng mga presyo ng langis. Marami na sa ating mga motorista ang umaalma dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga gasolina at krudo. At alam naman natin mga kaibigan na kapag ang langis o mga krudo dito sa ating bansa ay tumaas ang presyo, lahat ng mga pamilihin ay tataas, maging ang mga pamasahe, mga damit, mga pagkain, kuryente at iba pa. Kaya marami ang nababahala sa gerang ito. Marahil ito rin ang sinasabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ito ng madali. Pero ang lahat ng ito ay magdidepende
sa kung ano ang aksyon ng Iran. Magdedepende rin ito sa kung paano magsasagawa ng pag-atake ang Amerika at Israel o kung ipagpapatuloy pa ba nila ang pag-atake o ihihinto na nila ito. At isa pang tanong mga kaibigan, kaugnay pa rin sa gyera na nangyayari. Marami ang mga nagtatanong, nasaan ngayon si Mujtaba Khamenei na bagong supreme leader ng Iran? Sapagkat buhat na magsagawa ng pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran, hindi ito lumabas. Pero dati nang hindi ito nagsasagawa ng mga public speech. Kahit na buhay pa ang kanyang ama noong mga panahong iyon, bihira lang siyang magpakita sa publiko. Pero marami ang mga nagtatanong na kung talagang nariyan si Mujtaba, dapat nagpapakita ito at nagbibigay ng mga pahayag sa kung ano ang kanyang plano. Pero ayon sa balita, hindi ito nagpapakita. Kaya tuloy marami ang mga nagsasabi, siya kaya ang nagdudumi na ngayon sa Iran? O baka naman merong ibang nagpapatakbo sa Iran at pangalan lamang ni Mujtaba Khamenei ang ginamit upang tumayo bilang supreme leader ng Iran. Itong si Mujtaba Khamenei, noong unang pag-atake pa lang ng Amerika at ng Israel, napaulat na ito ay nasawi. Pero yon ay isang malaking kasinungalingan. Buhay ito ayon sa mga ulat. Pero ito raw ay malubhang sugatan. Pero kung ganun mga kaibigan, kung sugatan ito at malubha, hindi ba't normal lang na ito ay magtatago at magpapagaling? At isa pang punto, normal lang talagang magtago si Mujtaba Khamenei. Bakit? Sapagkat kung sino man ang maging supreme leader ng Iran, target ito ng Amerika at ng Israel. Lalo na't sinabi ni US President Donald Trump na hindi niya gusto na anak ni Ayatollah Khamenei ang pumalit sa kanya bilang supreme leader. Hindi rin daw ito magtatagal. Pero ang tanong, magagawa kaya ito ng Israel at ng Amerika? Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Asya nga pala mga kaibigan, kumustahin natin lahat ng ating mga kababayang OFWs sa Iran, sa Israel, sa Middle East. Kumusta kayo riyan mga kaibigan? Mag-comment kayo kung okay lang ba kayo dyan. Aming panalangin ang inyong kaligtasan. Sana nga ay matapos na ang gerang ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.